Number 16. Sinulat ko na. At nalowat. Yan. Katulad din nung sa previous number. Ang pinaka first step kong ginagawa ay is if ganun yung case ay naghahanap ako ng u. Kung ano yung ililet u ko. Ito kasing x cube at ito pwede siyang ilet u. Itong 1 minus 2x squared pwede siyang maging u or kaya kasama yung square root. So and kasi dapat na-visualize mo na. So pag pumili ka ng u, diniderivative mo na siya sa isip mo. Pag na-derivative mo na siya agad or sa isip mo or na mental derivative mo, yun, dapat nakikita mo siya dito. Ang derivative nung nilet u mo dito sa integral lang din. So kung nahihirapan or hindi ma-visualize or hindi ma-derivative mentally, edi mag-trial and error tayo. So yan, sabi ko pwede itong ilet u, itong x cube. So ang pinaka-target natin dito ay ang pinaka-target sa pagpili lagi ng ililet u ay dapat yung u na yon, pag dinerivative mo yung u, dapat ang derivative nun ay nakikita mo dito sa integral. So pag hindi mo nakita, meaning kasi hindi siya yung u. Hindi siya yung applicable na gamitin na u. So yan. I-try nating gawing u ang x cube. So u is equal to x cube. I-derivative natin both side. Derivative ng u ay du. Derivative ng x cube ay 3x squared. Differential lagi ng x. Ito bang derivative na to nakikita natin dito? May nakikita let's say tanggalin naman natin yung constant. Tanggalin naman natin yung constant. Since wala namang constant dito, kaya tanggalin natin yung constant kasi nandito lang naman sa variable, diba? So ito yung pinaka-target natin, itong x cube. Para matanggal natin yung constant dito, divide lang natin by 3 or kaya i-times natin both 1/3. So 1/3 du is equal to x squared dx. Ito, may nakikita ka na bang x squared dx? Dito. 'Di ba wala? Kasi ano dito ay x cube. Andi dito x cube. Pero itong x cube, pwede mo siyang i-chop. Ito kasing x cube ay pwede maging x times x squared. Basta itong dx. Let's say dx. Yan, makukuha mo na yun. Equal na siya. Ito kasi x dx. Bagus. Yan, diba? Ang kaso, may matitirang x. Dapat, lahat ng nasa integral ay dapat, kung ano yung variable, di ba u, ang ginamit ng variable, nilet u, ay dapat, yun lang din mismo ang nasa integral, masasubstitute mo lahat. Meaning kasi, pag ginamit mo yung x cube, hindi siya applicable. Or hindi mo ma-solve itong since wala naman siya sa integral, and hindi mo ma-substitute in terms of, hindi mo siya magagawa yung integral mo in terms lahat ng u kasi may natirang x. Ngayon, ang i-try naman natin ay ito. Ito lang naman yung tira. Itong 1 minus 2x squared plus u is equal. Yan ang ilalatin natin. So, derivative ng u ay 0. Derivative ng u ay du. Derivative ng 1 ay 0. Derivative ng 2x squared ay 4x dx. Since wala naman ditong constant,
Yung sa x cube, tanggalin natin itong x, itong constant na dito. So, du 4 is equal to x dx. Ito bang x dx, nakikita natin dito? Diba hindi rin? Kasi, ang ano dito ay x cube. Ay ano dito lang ay x. Ang ano dito ay x cube dx. Ang ano dito sa atin ay x dx. Pero, kanina nga, itong x, sabi natin, itong x cube ay pwedeng maging x times x or x squared times x or x times x squared. Equal lang yan lahat sa x cube. So, pwede natin itong i-chop, itong x cube. Kaso, sige, try muna natin i-substitute. So, since isang x lang to, ay dito ay tatlo, isang x lang yung kukunin natin dito. So, pag nagbawas tayo ng isang x, so magiging x squared na lang. So, x squared. Yung x dx over 1 minus 2x squared. Ito, yan. Iyan ay equal lang dito. Ito ay equal lang dito. So, yun kasi pwede natin siya i-substitute. So, try natin i-substitute. X squared. Itong x dx, instead na i-write mo siya na x dx, since sinolve natin siya kanina na equal siya sa du, negative du over 4. So, i-substitute natin. Itong du over 4 ay equal lang sa, diba? Equal lang sa 1/4 negative, diba, du. Kasi may 1 dito. So, isulat ka na lang siya ng ganun. Bas du. Over, ito. Diba, ginawa natin siyang u. Siya yung nilatyo natin. So, i-transform na natin siya sa into u. Kasi, in terms of u na yun lahat, diba? Dapat u. So, ayan na. Ayan na yung pag-substitute natin. Ay, wait. Itong negative 1/4, since constant siya, ilabas na lang natin siya dito. So, negative 1/4 x squared of u du. Ang ngayon, same problem kanina dito. Is may matitirang x. May matitirang x. So, saan natin siya kukunin? Dito naman, ang natira dito ay x squared. Kailangan, lahat ng makikita mo dito ay u, naka-u lahat. Kasi, with respect to u. Ngayon, babalik tayo sa ginawa nating u kanina. So, ang ginawa nating u kanina ay ito. Diba? Yan ang ginawa nating u kanina. Meron tayo ditong x squared. Meron ba tayo yung x squared dito? Diba meron ito? Ay, yung x squared. So, ang gagawin natin dito, since ito may u, kailangan natin dito lahat may u. So, pag sinolve natin itong x squared dito, magiging terms of u siya. So, sige, pakita natin. Diba, u is equal, diba kanina, 1 minus 2x squared. Ang target natin dito ay i-solve itong x squared. So, paano siya i-solve in x squared? Itong and then, since ito yung negative, ang gagawin ko, ito na yung i-transform ko para maging positive. 2x squared is equal to, inilipat ko siya dito ha. Basta itong u, ilipat ko na lang din dito. So, itong u, positive siya, magiging negative. Negative u. Since x squared nga lang andito, and may 2x squared dito, tanggalin natin yung 2 dito. So, meron na tayo na solve na x squared na may u. Ayan na. Nakasolve tayo, nakuha natin yung value ng x squared na may u. Na which is yun ang kailangan natin dito. Kasi in terms of u siya lahat, hindi siya pwedeng x squared. So, hanap tayo ng alternative and yung mga relationship. And, diba, itong ginamit natin kanina, u is equal to 1 minus 2x squared. May relationship siya dito.
So, kunin natin lang yung relationship niya dito na ma-solve natin yung x squared in terms of u. Itong u, in terms of x squared, basta ang ginawa natin ay sinolve natin yung x squared in terms of u, which is yun yung kailangan natin dito. So, ngayon, itong sinolve natin, pwede na natin i-substitute dito. Instead ng x squared. So, substitute natin. Yung 1/4 kanina, as integral sign. Instead rewriting x squared, lagay natin to. 1 minus u over 2. Bas, square root of u rather, bagos du. Ayan na. Pwede na natin tong i-simplify muna. Since complex, may 2 dito. I-solve muna natin siya. Pwede natin siya ma-integrate kasi in terms of u na siya lahat. Kailangan mo lang talaga ma-visualize agad, pag nakita mo agad yung given. Or kailangan mo agad i-derivative mentally para makita mo agad if kung nasa integral ba siya and perfect, yun yung perfect na gamitin na u. So ito, since may 2 dito, gusto ko itong i-eliminate. So i-times ko siya times 2. So pag nag-times 2 ka sa taas, times 2 ka din sa baba. So itong 2, 1 minus 2 over 2 times 2, cancel lang tong 2. Kasi itong 2, madidikit lang siya sa square root of u. So negative 1/4, 1 minus u na lang. Itong square root of u times 2, 2 square root of u. Bago wag kakalimutan yung du. Ayan. Ngayon, pwede na siyang integrate. Kaso, pwede pa siyang i-simplify. Or pwede mo siyang i-chop-chop. Itong 2 square root of u, pwede ko siyang i-introduce dito. Di ba parang same siya sa ganito? For example, sa fraction, for example, meron kang x plus 2 or x times 3 times 3. Yan. Di ba pag pinag-plus mo siya, since para siya ng denominator, retain lang yung 3. Basta itong x plus 2. X plus 2. Same case dito. So, itong x plus 2, 3. Pag chinap-chop mo, itong 3 dito, itong dito. So, x3 plus 2/3. So, same siya dito. So, ganun lang din yung gagawin natin dito. I-introduce. So, again, wag kakalimutan yung 1/4 kanina. So, ito, pag i-introduce mo dito, itong 2, magkakaroon tayo ng 1. Yung denominator na 2, square root of u. Bagos yung negatives, yung minus sign, was u. 2 square root of u. Nagkakulang na pala is du. Ngayon, ang gagawin naman natin, since siya ay, di ba, f of g, f of x, pag meron kang integral of f of x plus negative g of x dx, itong integral sign at itong differential x ay distribute lang. So, distribute lang natin itong integral sign at itong du sign natin each term. Diba? So, wag lang kakalimutan yung 1/4 kasi 1/4 tayo dito. So, integral of 1 to square root of u minus integral lang u to square root of u du. Nakalimutan kong du dito. Yan. Ngayon, pwede natin siyang i-integrate. Ulit, sulat yung 1/4 ulit. Ito is constant siya, constant. Pag constant, laging nilalabas lang ng integral. So, ito, magkakaroon tayo dito ng 1/2 bagos, yan, integral sign bagos 1 over square root of u du minus ito ulit. Di ba may 1 dito? Constant ulit siya.
So, ilabas lang natin siya uli. So, 1/2 integral sign ng u, square root of u, du. Itong u, square root of u, pwede pa siyang ma-simplify. Di ba? Since, di ba, pag meron kang fraction na naka-raise to m, naka-raise to n, minus n. So, ito ay 1. Naka-raise siya sa 1. Kasi itong square root of u, pag transform mo, is naka-raise siya sa 1/2. So, minus 1/2. So, 1 times 2, 2, 1 minus 1 times 1 ay 1. Retain lang yung 2. So, meron tayong 1/2. So, ibig sabihin, ang u, square root of u, ay is equal to u, square root of 1/2. Instead na i-rewrite mo siya dito, ito na lang yung pwede mong i-ano. Pwede siyang ma-simplify. So, again, isulat natin siya ulit. Sinimplify ko lang 1/2. Itong square root of u, pwede mo siyang itaas. So, pag tinaas mo siya, di ba naka-raise siya sa 1/2? So, magiging u raised to 1/2. Negative 1/2 kasi tinaas mo na. So, negative 1/2. Yung minus plus 1/2, lagi may du yan. Di ba? Ito, simplifiable siya. So, ito yung simplest form niya. U 1/2 du. Yan, pwede mo na siyang i-integrate using power rule kasi siya, may power. Naka-raise siya sa certain power. Sige, integrate using power rule. Wag kakalimutan yung 1/4. Kasi siya. 1/2. Itong u, dito yung, 1/2 plus 1, negative 1/2 plus 1. Plus minus 1/2 times u, naka-raise siya sa 1/2, 1/2 plus 1, 1/2 plus 1. Simplify lang natin. Negative 1/4, 1/2. Ito, u, negative 1/2 plus 1 ay equal siya sa u. Negative 1/2 plus 1 ay equal sa 1/2. Bakit ito? 1/2. Times yan. Minus 1/2. Ito, u. Ito, naka-raise siya sa 1/2 plus 1 ay 3/2. Ito, 3/2 din. Kasi 1/2 plus 1, 3/2. 3/2. 3/2. Ito, pag tinimes mo dito, i-reciprocal mo lang to. Para ma-times mo siya dito. So, 1/4, negative 1/4. 1/2, reciprocal ng 1/2 ay 2 times 2. So, wala na itong fraction na to. Nasa ilalim, denominator. So, yun na lang. 1/2. Same lang din dito. 1/2. 3/2. Reciprocal. 2/3. So, times 2/3. Kasi itong ating u. Yan. Yan, simplify lang natin. Wag laging kakalimutan yung 1/4. 1 times 2, ito, cancelable na siya, pwede siya ma-cancel, cancel. So, matitira na lang yung 1, so hindi siya sinasulat, so yung 1/2 na lang, minus, ito, pwede siya ma-cancel, itong 2 at 2, cancel, so 1/3 na lang yung tira, itong ating u 3/2. Ngayon naman, since may 1/4, negative 1/4, i-distribute lang natin siya dito. So, negative 1/4 plus u 1/2. Since negative to magiging positive. So, multiplication ng fraction ay 1 times 1 ay 1. 4 times 3 ay 12. Plus u 3/2.
So ngayon, ibabalik natin siya sa original form, original variable. Instead of u, anong ginamit natin kaninang u ay ito. Ito yung ginamit natin u kanina. So, ito, ibalik lang natin dito. Ang ginamit natin kaninang u ay ito, di ba? 1 minus 2x squared. So, ito, substitute lang natin dito sa mga u. So, magkakaroon tayo ng 1/4 1 minus x squared. Nakali siya sa 1/2 plus 1/12 u. Ay, hindi. U nga tuloy. 1 minus 2x squared. Nakali siya sa 3/2 plus c. Lagi may plus c. Ito ang final answer. Raised to 1/2 plus 1/12 1 minus 2x squared raised to 3/2 plus c. Pag gusto mo naman i-convert into radical, 1 negative 1 minus 2x squared over 4 plus 1 minus 2x nakalit siya sa 3 plus 2 over 12 plus c, or ayun sagot.